Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message ni Gemini is strength. Sabi dito, you're being guided by the cosmos. So, stay strong because a positive outcome is assured. Huwag kayong panghinaan ng loob, no? Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi ginagabayan kayo ng universe. Provided that you are listening to the divine, provided that you are following kung ano man yung guidance niya, diba? Pwedeng mangyari kung ano ang gusto ninyo. Pwedeng sundin ng divine universe kung ano yung minimithi mo, no? At kung ano man yung plano mo, ano man yung gagawin mo, 'di ba? Sabi dito, positive outcome, no, is assured, 'di ba? Kaya maging ano lang kayo, maging masunurin, no, sa divine universe, maging masunurin sa kagustuhan ng divine, 'di ba? And rest assured, no, na kung ano man 'yan, magkakaroon ng magandang resulta 'yan, magkakaroon ng positibong resulta. So we have inner worlds. Your external world is a reflection of your inner world. So this is an important reminder para sa inyo na kung ano yung nangyayari, no, sa ano ninyo, sa 3D reality ninyo. You know, reflection 'yon ng kung ano yung na iniisip ninyo at kung ano yung nararamdaman ninyo. 'Di ba? Kaya nga importante na we are always aware of what we are thinking, of what we are feeling kasi eventually, no, yun ang makikita natin sa ating 3D reality. So we have Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Diba? So, siguro ang iba sa inyo dito, siguro marami na kayong na-touch na buhay ng iba. You've been helping a lot of people. Siguro, marami na kayong nagawang mabuti, no, para sa ibang tao. Kasi, pwede, no, na yun ang love language ninyo. 'Di ba? Yun na ang paraan, no? Yung pagtulong sa iba, maaaring yun ang paraan ninyo ng pagpapakita ng pagmamahal ninyo sa ibang tao. You know? Kaya, maaari din, na meron na nakapagsabi sa iyo, no, na maraming salamat, 'di ba? For being my earth guide, for being my tawag dito? For being my earth angel, yung mga ganon. Kasi maaari talaga na you have touched already a lot of people, 'di ba? So, your next message is patience and planning. Ayan. So, siguro sa ngayon, you are making plans, no? You're making plans for the future. You're making plans for whatever it is, no, na maaring gusto mong may sa katuparan, 'di ba? Pwedeng yung dreams mo, pwedeng you're making plans para sa mga ano mo, para sa mga pangarap mo, para sa mga personal goals mo, yung ganon. And parang kailangan mo lang din na mag-practice ng patience kasi hindi nga naman, 'di ba? Hindi nga naman lahat ng gugustuhin natin or hindi lahat ng gusto nating mangyari ay talagang pwedeng mangyari, 'di ba? Kaya kailangan din natin na magpasensya. You know, we need to be patient. We need to surrender, 'di ba? Sa divine universe, no, and sa destiny. Kasi maraming mga bagay ang hindi natin kontrolado, 'di ba? There are so many things that are beyond our control. Kaya kailangan na marunong tayo magpasensya, marunong tayo magantay. At saka kung kunyari merong involved na ibang tao, 'di ba? Sa kung ano man yung expectations mo, hindi naman natin din kontrolado, no, ang buhay ng ibang tao. Kaya importante talaga na marunong tayong magpasensya,
marunong tayong umintindi, 'di ba, ng kalagayan din ng iba, 'di ba? Kaya it is really important, 'di ba, that we practice patience. Kasi hindi rin naman natin mamamadali, 'di ba, ang mga bagay-bagay. Lalo-lalo na kung yan ay kunyari hindi pa natin ah, hindi natin kontrolado kung ano kasi yung gusto ng universe, hindi ba? Kaya kailangan nating matuto tayong mag-surrender, matuto tayong sumunod sa agos ng buhay, matuto tayong to go with the flow with life. So, we have stand your ground. Ayan. So, panindigan ninyo, okay? Panindigan ninyo kung ano yung sa akala ninyo ay tama, ipaglaban ninyo yan, stand your ground, don't allow other people, 'di ba, na apak-apakan kayo, huwag ninyong hayaan na ah, huwag ninyong hayaan na i-intimidate kayo, 'di ba? Panindigan ninyo kung ano sa tingin ninyo yung tama at dapat kung nasa rason kayo, ipaglaban ninyo ang dapat ninyong ipaglaban, 'di ba? So, we have synchronicity dito, Gemini. We have double seven. Okay? 7 in the first place is a very lucky number. That is also highly spiritual number. Tapos, ang swerte niya, 'di ba? So doble pa, 'di ba? Kasi number 77. So ibig sabihin, mas malakas, no? Mas malakas ang energy, no, ng swerte, mas malakas yung energy ng spiritual, no, na aspeto sa buhay ninyo at this point. So, I suggest also pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 77. I-google po ninyo yan. Tignan ninyo kung ano yung dream meaning, sorry. Yung meaning ng number 77 as an angel number and sa numerology. Kasi marami pang mababasa kayo dyan na makakatulong sa'yo, makaka-inspire sa'yo, or pa pwedeng another inspiration or insight, no, coming from the divine. So, we have number 1, love begins. Napakaganda nito kasi number 1 is a new beginning. 'Di ba? Parang ace yan sa tarot. So, meron magsisimula dito na bagong kaganapan sa buhay mo. Po pwedeng bagong pag-ibig yan, bagong relationship, baka meron kayong bagong manliligaw kung kayo ay single pa, or po pwede, no, na baka magne-level up na yung commitment mo, magsisimula na kayo ng bagong level or bagong chapter ng relationship dito, no? So, po pwedeng ganon. And, this could be hindi lang pag-ibig or hindi lang relationship ang pwedeng magsimula dito, 'di ba? It could be different things din. No? Maaaring ito na yung simula, 'di ba, ng pagiging masaya ninyo, 'di ba? This could be the start of you feeling joyful, feeling grateful, yung mga ganon, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.